Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, sa pagdiriwang po natin ng banal na misa, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa maraming mga biyaya niyang pinagkaloob sa atin, sa biyaya ng ating buhay, ating pamilya, ating kalusugan, at taas natin sa misang ito ang ating mga panalangin sa Panginoong Diyos sa tulong at pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birhen, ni Santo Padre Pio, at ng santong pinagdiriwang natin sa araw na ito, si San Bonifacio, Bispo at Martir ng Simbahan. Taas natin ang ating mga intention sa misa, ating mga pinagdarasal, mga panalangin natin sa ating mga pamilya, mga mahal natin sa buhay, at ang ating iba pang mga personal na mga panalangin sa ating Panginoong Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gawa kami, Panginoon, gawa kami. Kristo, kawahan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawahan Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita,
sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y Kanyang maging bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahan loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang matakway na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukan trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Ang matakway na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang matakway na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-ulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilanlin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi nyo nababatid ang mga kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Tayo ay laging magpasalamat
sa ating Panginoong Diyos sa mga biyaya niya. No? Sa inyong pagdalaw, pagbisita sa National Shrine ng Santo Padre Pio, laging magandang pagkakataon para manalangin, no? At humingi ng tulong, ng awa, biyaya sa Panginoon. At mahalaga ang tulong na ginagawa ng Mahal na Birhen, unang-una, at ni Santo Padre Pio. No? Na tinutulungan nila tayong magdasal at lumapit sa Panginoon. No? Kaya nakararating ang ating mga panalangin sa Panginoong Diyos at natatanggap natin lagi ang mga biyaya niya. Sa mabuting balita na pakinggan po ninyo, may isang grupo ng mga Hudiyo na tinatawag ng mga Saduceo, natawag nating Sadducees, an elite group, aristocratic group in the time of Jesus, na sila'y may pinaninindigan nila na pagkatapos ng buhay dito sa mundo, wala nang kasunod. They do not believe in the resurrection of the body. No? At nagtanong sila sa Panginoon, no? Sa usapin ng pagkabuhay. Ano? Pero hindi para maliwanagan, kundi para subukin ang kaalaman ng Panginoon. No? At talagang namang mali-mali ang mga Saduceo. Kaya nga, tinuruan ng Panginoon sila. At gayon din naman, tinuturuan tayo ng Panginoon, no? Tungkol sa mahalagang katotohanan ng buhay na walang hanggan. No? Na pagkatapos ng buhay dito sa mundo, mayroong buhay na walang hanggan. No? Mayroong afterlife, tinatawag nating eternal life, na tinatawag natin na buhay na kapiling ang Diyos. No? Kaya nga, may bunga, may fruit ang lahat ng ating labor, lahat ng ating pagsusumikap na maging mabuting Kristiyano, na sumunod sa kautusan ng Panginoon, na maging mabuti kang maging mabuti ka sa iyong pamilya, no? Na maging tapat ka sa iyong bukasyon bilang may pamilya, no? No? Sa pagiging tapat mo sa iyong asawa, pangangalaga ng iyong mga anak, sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa, pagtulong sa kapwa, hindi lang ang sarili ang iniisip, at maging pagpapatawad sa mga tao nagkakamali dahil tayo ay nagkakamali. Dahil hindi naman tayo perfectong tao, we are all in need of the forgiveness and the mercy of God. Lahat ng ito ay may bunga dahil ito ay para marating natin ang buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon ay hindi continuation o hindi pagpapatuloy ng kung ano ang buhay natin dito sa lupa. It's another kind of life. It is a life na kaisa ang Diyos. Na doon nga sinasabi nga natin, kapag kapiling mo ang Diyos sa kabilang buhay, wala ka nang hahanapin pang iba. Dahil ang mahalaga lang doon ay ang Diyos. At yun ang kasisiyan natin. Yun ang magiging talagang ating eternal fulfillment. Wala nang attachment sa anumang mga bagay dito sa mundo. Kaya mahalaga ding reflection at pagninilay din po natin habang tayo nabubuhay pa sa mundo. Are we preparing for the afterlife? Or do we have a firm belief in the afterlife? No? Dahil yan ang tinuturo ng Panginoon at yan ang karanasan ng ating mga banal. Yan ang itinuro ni Santo Padre Pio. No?
na nandiyan yung katotohanan ng buhay na walang hanggan. No? Kaya nga napakahalaga ng paghahanda, no? Na each day, each moment that we are living, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang Diyos, ang mahalaga, ang Diyos ay sapat na sa ating buhay. Nasa lupa, bukan na aming tinapay nito para maging pagkain. Okay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahaging nagkalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahangin ng mga alay sa paggunita kay San Bonifacio. Pagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak, ay aming matularan at aming maganap sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghagi ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos Ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso si San Jose, ang mga apostol, mga banal, si Santo Padre Pio, si San Bonifacio, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagagaling na utos sa turo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin.
namin, kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Kaharian ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo sa bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ngayon ang lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalusalo namin sa banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa aming pananampalataya na itinuro at pinagmalasakitang ipalaganap ni San Bonifacio
sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo laging mapayapa. Salamat sa Diyos.